nahulog. Ito po mga kaibigan, mayroon pa akong ibahagi ha. Kasi kahit sa akin din na-question ko rin po ito eh. Itong sinabi po dito. God created heaven and earth, di ba? Kasama na yung time. Ayan. Time and saan ko ba yun nabasa? Yes, a time and universe. Space, universe, yan po. So ngayon po, itong sa time po, no, sa time. Ito, i-share ko lang po, no, binasa ko. Sabi dito, does it surprise you then to know that when these children of Israel, Abraham's descendants, were getting ready to leave Egypt after 210 years of exile, God did not forget to remind them about the importance of time. This month shall be for you the beginning of months. It shall be the first month of the year for you. Mababasa natin sa Exodus chapter 12 verse 2. Yan po no mga kaibigan, dito po napatanong po ako kasi may mga turo po sa Old Testament, yung mga pista-pista, yung mga celebration. Kaya napatanong ako, na compare ko ba yung sa ating ngayon, sa ating generation, ayun pa rin ba? Kasi marami pong mga pista, di ba? Mga fiesta na parang hindi na po sa Bible. Kaya para sa akin po ay kailangan dapat sa katotohanan ang pagsunod dito sa mga piyesta-piyesta, sa mga celebration, sa loob ng pananampalataya. Kasi nga, di ba, Kristiyano tayo at nandito nga sa Bible nakasaad. Dapat kung ano yung month na itinuro ng Panginoon dito sa Old Testament, ayun pa rin dapat. Sana ngayon, ganun din ang ating susundin. Pero marami na pong nabago sa akin pong paunawa. Meron na pong mga celebration kung anong araw itinayo yung church nila, yun, anniversary, di ba? Siguro okay naman yun, pero ang importante itong itinuro dito sa Exodus chapter 12. And then dito din po sa Exodus chapter 23. Yan, marami po mga kaibigan, hindi lang dyan. Yeah, isa po yan sa question ko, at kung ako gusto kong sundin, pero how? No? Sa sarili ko na lang. Pero nabago na kasi yung kalendar natin eh. Wala naman tayong, hindi ko naman pinag-aralan yan, di ba? Kasi hindi naman ako astrology. Pero importante po yan mga kaibigan dahil may salita ang Panginoon eh. The word of God is very important, di ba? Kaya yan po mga kaibigan. Dito isa po yan, sanalin lang po tayo. Mag-opo muna ako ha. Baka narinig niyo po yung sound ng background, yung TV po. Pagpatuloy ko po ang pagbasa ng aking pinabasa po dito. At pagpatuloy ko po ang pagbasa. This month shall be for you the beginning of months. It shall be the first month of the year for you. Exodus chapter 12, 2. God then gave them 3 commandments. Ito po binigay niya sa mga Israelita. Establish God's calendar based on the rebirth of the moon as God instructed the children of Israel to do so. Number 2, bring your offering to the altar as an atonement
of your sin. Ito po yung noon, no? Yung kung paano po mapatawad yung kanilang kasalanan. Number 3, sanctify your lives through good deeds. Itong good deeds, hindi pa rin yan nawawala sa atin mga kaibigan. Kahit na sinabi na ang kaligtasan natin ay ang pananampalataya kay Jesus Christ. Hindi po nawawala yan. Nasabi yung iba na maliligtas lang sa pamagitan ng pananampalataya. So, kahit wala ng gawa. Totoong hindi tayo sa gawa maliligtas. Pero hindi po ibig sabihin na dahil ligtas na tayo ay hindi tayo gagawa ng mabuti. Tiyak, mas lalo po tayong makagawa ng mabuti. Dahil ligtas na tayo at nasa atin na tumatahan ng Holy Spirit. Kaya nga mag-aral po tayo mga kaibigan dahil marami pong mga turo-turo talagang marami yung ibang mga ngaral po. Kaya, yan po